Kulang ka lang sa tigas. Dapat dito lagi kang galit. Parada ng kotse, puruhan mo agad. Sa ulo. Pag tumaplis, isa mo pa. Pinasok niya ako sa kwarto, Linda. Tapos sinalay niya ako. Hayop ka! Ayon sa Institute for Crime and Justice Policy Research, as of 2024, ang Pilipinas ay mayroong mahigit 171,000 prisoners. 9.8% o mahigit kumulang 17,000 sa kanila ay mga kababaihan na nakadetain sa Correctional Institute for Women. At isa na rito, ang aming isasalaysay ngayong gabi. Isang babae na sa kasawiang palad ay nakapatay. Hindi lang isa, kundi 2 nilalang. At ang una niyang biktima, ang kanyang sariling ama. Paano ba siya humantong sa ganitong mas halimuot na landas? Siya ba ay tuluyan ng makukulong sa kanyang madilim na nakaraan? O magkakaroon pa ba siya ng pag-asang makalaya at magbagong buhay? Ipinagmamalaki po naming ihandog sa inyong lahat sa pakikipagtulungan ng GMA Kapuso Foundation ang isang special 23rd anniversary presentation about abuse, hope, and justice na pinamagatang ang babae sa likod ng krimen. Linda. Ano nangyari? Okay ka lang, Linda? Nay! Nay! Tama na! Tama na! Tama na! Baba! Tama na! Wag! 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 Naayos ka lang? Tama na! Ano nangyari sa'yo, Linda? Linda? Carning! Linda, okay ka lang? Carning! 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 Linda, ilang taong ka no nagkahiwalay ang parents mo? Magpi-15 po. Hindi ka ba nagtaka noon? Pag-uwi ko po, wala na po yung nanay ko. Ano naman ang trato sa'yo ng tatay mo? Noong una po, maganda. Sa bandang huli, hindi na. Hindi na po. Bakit mo nasabing hindi na? Lagi na po niya ako sinasaktan. Bandang huli po, umuwi po siya lagi lasing na. Minumilesya na po niya ako. Sabi mo, hinalay ka 2 beses ng tatay mo. Di dapat sa una pa lang, nagreklamo ka na. O kaya nagsubok ka sa nanay mo. Wala na siya. Niwan niya ako sa tatay ko. Galit ka sa tatay mo. Pinagalitan ka, sumagot ka, sinaktan ka, nanlabang ka. Eto, nasaksak mo. May nobyo ka ba? Ang bata-bata mo pa. Kriminal ka na. Napatay mo pa tatay mo. Kinalaw niya ako. Hinalay niya ako. Simulan niya siya. Pinagawin niya ako. Bakit ba ayaw niyo maniwala? Ba't ayaw niyo maniwala sa akin eh? Inaasama ako ng tatay ko.
Bakit ba ayaw niyo maniwala? Kinakasama ako ng tatay ko! Karning! Umayos ka! Patay na daw po si Mang Lope. Kinokontak na ibang mga kamag-anak niya. I-detain daw muna yan dito habang wala pa sila. Minor de edad pa kasi. Hoy, umayos ka dito ha. Kung hindi, kami mismo magdadala sa isang presinto. Pinasok mo na ba sa isip mo na talagang lalaban ka pag ito'y gumawa pa ng kasunod na panghahalay? Opo. Talagang nilagay mo sa utak mo. Opo. At nangyari nga. Opo. Dinala ka sa barangay. Ano nangyari sa barangay? Hindi po sila naniniwala. Anong ginawa mo? Malis po ako. Umalis ka ng barangay? Opo. Saan ka nagpunta? Nagpalabay-labay po. Saan ka nagpalaboy-laboy? Hindi ko po alam. Basta ang isa lang po inisip ko, makita ko nanay ko. Na nakita po ko ng babae. Oo. Kinupkup niya po ako. Oo. Akala ko magiging maganda po ang buhay ko. Oo. Kaso, Kaso? Ano yung kaso? may mga illegal din po sila. Ano yung nakita mong mga iligal? Marami po. Dahil wala na rin mapuntahan si Linda at sa takot nitong mahuli siya at makulong, nakakita siya ng pansamantalang pamilya sa piling ng mga kriminal at hired killers. Pinatigas na rin ng mapait na karanasan sa kanyang ama ang puso ni Linda hanggang sa unti-unti na niyang natutunang yakapin ang kanyang bagong mundo. Ate, alis na ako. 12:00 yung dating ni Naparo sa Plated. Pagbutihan mo, gawing malinis. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Hindi ba sabi ko, bawal ang drama dito? Ang bano ko kasi umasintay. Wala akong pinatbat. Alam mo, Linda, kulang ka lang sa tigas, ha? Dapat dito, lagi kang galit. Isipin mo ang lahat ng taong may atraso sa'yo. Bago ka nila maisahan, patumbay mo na. Isipin ko lang yung tatay ko. Sapat na yung galit na mararamdaman ko. Nilalagay ko ang mukha niya sa kahit sinong ipapatay sa akin. Yun eh. Yun ang isipin mo, ha? Hindi ka mabubuhay sa drama, Linda. Ha? Para tumagal ka dito, dapat galit ka sa mundo.
ba ang gawa doon sa bahay na yon? Ano? Doon po kami tinuturuan kung paano pumawak ng mga armas. So, tinitrain kayo Opo. bilang? High killer po. Ano pa mga tinuro sa inyo doon? Kung paano po patayin po yung mga tao. Ano ang paliwanag sa inyo doon? Mamimili po kami. Nang Mabuhay po o o pumatay. sumunod ka na lang sa kanila? Sumunod na po ako kasi gusto ko makita nanay ko. Pagparada ng kotse, baril mo agad. Sa ulo. Pag dumaplis, isa mo pa. Tandaan mo, mula bewang, pataas. 2, 3. Naintindihan mo? Paano pag sumablay? Hindi sasablay, aasintahin mo nga eh. Naiintindihan mo ba? Jong, hindi pa pwedeng ikaw na lang muna. Linda, ngayon pa tayo magpapasaan ng trabaho. Handa ka na ba? Linda! Oo. Tara na! Ano? Tirahin mo na! Sinama-sama pa kita. Ako rin pala tatapos ng trabaho mo. Tatanggapin mo to, tapos uurong ka. Alam mo bang pwede tayong sumablay doon dahil sa katangahan mo? Hindi ako tanga. At huwag mo kong tatawaging tanga. Hindi ka tanga. O ano? Duwag. Duwag ka pala eh! Ba't tinanggap mo? Di lang naman yun yung pwede kong gawin At hindi yun yung gusto kong gawin. Diba? Yun yung inutos sa atin, di ba? Kaya kang nga tinandim sa akin eh. Nag-iisip ka ba? Di ako mamamatay tao. Hindi. Eh yung sa tatay mo. Di ba pinatay mo? Anong tawag doon? Huwag mo dinadama yung tatay ko dito. Ano? Self-defense yun. Self-defense. Kahit kailan, hindi ko ginustong pumatay. Gagahasain niya ako ulit. Kaya dapat lang namamatay siya. Ha? Huwag mo isasali yung tatay ko. Kahit kailan, hindi ko ginustong pumatay. Hoy! Jong, tama na ha. Pinipikon mo gago ka. Tama na! Linda, kumalma ka. Linda. Sorry. Linda! Linda! Ingisi-ngisi ka pa, ha? Kung di ko halataan ako, sunada mo si Linda. Umamin ka. Laban sa loob ni Linda na gawing pamumuhay ang mga ipinapagawa sa kanya sa loob ng sindikatong iyon. Pero kailangan niyang makapag-ipon upang hanapin ang kanyang mahal na ina at kapatid. At sa mga oras ng kanyang pag-iisa, unti-unting nilulunod ng kawalan ng pag-asa si Linda. Nay,
Miss na kita, Nay. Lagi kita naiisip. Lagi kita naaalala. Ikaw na lang ang natitirang lakas ko. Mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Ayoko na dito. 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 Linda? Mahal na mahal kita. Ayoko na dito. 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 Linda? Oh. Kahit si Jong ang dumiskarte, bayad ka pa rin. Para sa'yo talaga yan. Umiinom ka na rin. Pag on duty, bawal yan. Tsaka... umiyak ka na naman. Di ba sinabi ko bawal ang drama? Bawal ang iyakin dito. Pasensya na, Ate Bangs. Salamat dito. Aminin ko, medyo may takot pa rin ako sa Diyos. Hindi ko naman sinasadyang patayin yun. Bakit? Nag-iilusyon ka ba na makakaakyat ka pa sa langit, ha, Linda? Nung kaedad mo ko, dahil sa kahirapan, ang langit para sa akin ay mainit na sinaing, na sinabawan para magkalasa. Yun ang langit. Natuloy yung pagiging hard killer mo. Opo. At nagawa mo naman. May tumutulong po sa akin. May tumutulong sa iyo. Para hindi po ako ang gumawa. O para ano ka ba nando doon? Bakit ikaw, ano ka pa kasama doon? Tinutulungan po ako nung sa kasamahan ko. Kasi alam niya po hindi ko kaya. Okay. Pero alam po ng amo ko, ako ang gumagawa. Sa tansya mo, mga ilan yung naging biktima ninyo? Marami na rin po. Marami as in? Opo. 50, 10, 3? Nasa 20 po yata. 20? Hira naman. Sa 2 oras na hindi pa rin dumarating ang ungas. Mukhang nabudol si Ate Bangs, ah. Balikan na lang kaya natin. Tiyampahan natin ng ibang araw. Di pwede. Bayad yun. Oh. Takot ka ba? Hindi. Delikado din. Tinan mo, ang dami naglalakad doon. Paano pag naputokan mo? Ang putok. Nakita mo ba to? May silencer tayo. Gigripuhan ko lang yan.
Kaya ikaw, lookout ka lang. Tumatahod. Malaki ang bibigay sa atin ni Ate Bangs. Pag nagkataon, i-date kita. Kakain tayo sa labas, tapos manonood tayong sine. Singit mo pa talaga yan, ha? Eh, hindi ako marunong manligaw eh. Pero pagdating sa pakiramdaman, nandyan na siya. Tumakas ka, paano? Nung time po na may huli po silang pinagagawa sa amin, hindi ko na po nakayanan. Tumakbo na lang po ako ng tumakbo. Hanggang sa nagtago po ako. Nakita po ako ng best friend ko po, yung kababata ko. Oh, tapos? Oh, kumain ka na dyan. Kabawi-bawi ka naman dyan sa itsura mo. Sigurado ka bang hindi ka hahantingin ng dati mong amo? Eh, siyempre, tumakas ka. Alam mo naman na pag marami kang alam dun sa sindikato, di ba, papatira ka na rin nila? Hanapin ko muna yung nanay ko, pati yung ate ko, bago nila ako mapatay. Ako nga, hindi ko na din alam kung anong balita sa kanila eh. Baka naman umuwi na yun ng probinsya. At saka, hindi ba dapat sila yung naghahanap sa'yo pagkatapos ng ginawa ng tatay mo sa'yo? Namatay na rin yung tatay mo. Ewan ko ba? Bakit parang lahat ng bigat sa buhay, sinalo mo? Eh, kung nagkita lang sana tayo bago ka napunta dun sa mga sindikatong yun, eh di sana... Okay lang yun. Eh di sana, nadamay ka pa sa mga kasalanan ko. Ito naman. Alam mo, Linda, kahit matagal tayong hindi nagkita, elementary hanggang high school, best friends forever tayo, di ba? Negosyo lang ako, kaya hindi na ako nakabalita sa'yo eh. Salamat, Luday, ah. Ikaw na lang natitirang tao na may malasakit pa sa akin. Eh, sana lang, nabaon na talaga yung kaso mo dun sa tatay mo. Di mo naman kasalanan yun. Pinagtanggol mo lang yung sarili mo, kaya hindi ka dapat makulong. Tsaka minor de edad ka pa naman nun, Linda. Tagal na din naman akong preso. Mula nung iniwan ako ng nanay ko. Kinulong na ng tatay ko yung puso ko. Pati yung kaluluwa ko. Makakabangon ka rin, Linda. Lahat ng sakit, lahat ng galit, mawawala yun pag nakabangon ka na. Di ko na alam kung anong sakit yung pinakamasakit. Bata pa lang ako, pinag-aaralan ko ng maging manhid eh. Yun lang yung paraan. Yun lang yung paraan para maging matapang pa ako. Sa saglit na muli nilang pagkikita ng kanyang best friend, nagkaroon si Linda ng isang kakampi. Hindi man madali ang pagbangon, may mga takot man na nararamdaman. Alam niyang nasa matuwid na landas na siya at handa na sa pagbabagong buhay. Anak, Linda,
Kamusta ka na? Sabik na akong mayakap ka. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal kita. Bakit ngayon lang, Nay? Nasaan ka nun? Sarili kong ama. Binaboy ako. Hindi ko nga siya matawag na tatay. Alam ko sa kanya ako galing. Pero demonyo siya. Alam mo bang wala akong ibang hiniling sa Diyos kundi balikan mo ako at hanapin mo ako. Pero hindi ka dumating. Kayo ni ate. Bakit mo ko pinabayaan? Minahal mo ba talaga ako, Nay? Ha? Bakit ako? Bakit ako yung pinili mong hiwad kay tatay? Yun ba ibig sabihin ng pagmamahal mo sa akin, Nay? Yun ba? Ano nangyari nung minsang nagkainuman kayo ng best friend mo? Nagtataka po ako bakit iba na po yung itsura niya. Nung best friend mo? Opo. Oh. Tinawag ko po siya. Sabi ko, bakit iba itsura mo? Ba't may problema ba? May nangyari? Noong una po, hindi po siya nagsasalta. Duday! Hoy, anong nangyari sa'yo? Hoy! Umupo ka, umupo ka. Ano yan, Duday? Hoy! Magsalita ka nga! Nag-inuman kami ni G-Boy. Nalasing siya. Nalasing ako. Sabi ko, uwi na ako. Pero ayaw niya akong payagan eh. Hinawakan niya ako. Sobrang higpit. Hindi ako makapiglas. Ah! Nay! Tapos pinaso niya ako ng sigarilyo. Ah! Pinasok niya ako sa kwarto, Linda. Tapos sinalay niya ako. Hinalay niya ako. Hinahina ako. Wala akong magawa, Linda. Hinalay niya ako. Uday, hindi na dapat nadadagdagan yung mga demonyong ganyan. Mapapatay ko yung hayop na yun. Linda! Linda! Linda, ano gagawin mo, Linda? Linda! Isubok na lang natin siya sa pulis, Linda! Parang nagbalik sa alaala ni Linda ang malagim na sinapit niya noon sa kamay ng kanyang ama nang gaya niya ay gahasain ng isang lalaki ang kanyang matalik na kaibigan. Nang oras na iyon, gusto nang mamatay ni Linda. Pakiramdam niya, impyerno na ang susunod niyang pupuntahan.
nagdilim po yung paningin ko. Napatay ko rin po siya. Ayun, right then and there, napatay mo yung lalaki? Opo. Naku, hindi ka nagdalawang isip? Hindi po. Tingin ko po kasi ito sa lalaki ko yung tatay ko. Naku, oo nga pala. Bumalik sa'yo yung alaala mo nung sarili mong karanasan. Opo. Sana kayang linisin ng tubig na to yung mga kasalanan ko. Sana kaya din yung linisin yung puri ko na tinumahan ng sarili kong ama. Pati na rin yung pagpatay ko sa humalay sa'yo. Yung mga hayop na yun. Pag nabuhay sila ulit, ulit-ulit ko silang papatayin. Wala silang karapatang mabuhay. Linda, tawarin mo sana ako, ah. Pero kahit makatakas ka, hindi ka makakawala sa konsensya mo at sa mga pulis. Alam mo naman na hindi ka nila titigilan. At ayoko namang mapatay ka. Hindi man tama ang pagganti mo para sa akin. Pero Linda, salamat ha. Maraming salamat. Salamat din, Duday. Tinapos mo na yung dapat matagal ko nang tinapos. Ngayon ko nang takbuhan na karaan ko. Dapat ko rin pagbayaran lahat ng nagawa kong kasalanan. Pangako, hahanapin ko yung nanay at kapatid mo. Pangako ko yan sa'yo. Paano ka nahuli ng mga pulis? Doon po ako nahuli mismo sa bahay niya. Bahay na kaibigan ko. Doon mismo? Opo. Noon din? Doon din po. Diretso ka sa kulungan? Opo.
nasaksihan ang punot dulo ng pagkakakulong kay Linda. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa loob ng Correctional Institute for Women? Ano-ano pang mga masalimuot na karanasan ang haharapin niya sa kulungan? Siya ba'y magkakaroon pa ng pagkakataong makalaya at magbagong buhay? Iyan ang dapat ninyong pakaabangan sa susunod na Sabado sa Part 2 ng aming special 23rd anniversary presentation, Ang Babae sa Death Row. Ako po si Mel Tiangco na taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa loob ng 23 taon. Mga kapuso, happy anniversary sa ating lahat. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ulit yung kaso. Nakapatay ako. Yung tatay ko. Sis! Huwag masyadong malungkutin. Alam mo, dapat maging masaya ka. Yung kahit kaplastikan lang. Maganda ho na idudulot yung pagsusumpa at pagsasayaw namin dito. Lalo na kapag nadidepress kami at namimiss namin yung pamilya namin. Di ba bukod sa napatay mo yung tatay mo, meron ka pang isang napatay. Kaya nasa death row, di ba? Kailan ka ba bibitayin? Meron ka bang namimiss na matagal mo nang gustong makita, Linda? Yung nanay ko, pag dumating na yung araw na makita ko na siya, pwede na ako mamatay. Nay!